Umpisahan muna natin 'to sa good news. Ano po, baka kasi, ma-fake news na naman tayo ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos ay walang inaatupag, na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi inaasikaso yung ating mga kababayan doon sa Middle East ho, mga bossing. Ayan, welcome home, no? Welcome home doon sa ating mga kababayan na nasa Middle East sa gitna ng putukan. Hindi ho putukan ito, ha. Hindi ho ito putukan na ibig sabihin ng mga manyakol na mga politiko. Ito po ay digmaan, no, sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. O ayan, ha. Kasi naman yung iba ho, mga bossing, ang ginagawa nila, inaapuran nila. Sasabihin, Bongbong Marcos, nasaan na? Nagawan mo na ba ng paraan yung pagpapauwi sa ating mga kababayan na naiipit sa digmaan doon sa gitnang silangan? Ganon. Sarado naman ho ang mga airport. O eto, nagkaroon ng pagkakataon, ilan agad ang naiuwi? 299 na OFW na iuwi na po ng ligtas, mga boss chief amo sir. Yung mga pinsan ko, nandoon po sa Dubai. Ano po? Tinanong ko, medyo payapa at tahimik na naman daw po. Si Banat Boy, yung isa sa host natin sa Birahan PH, mukhang okay naman. Nakikita ko yung mga post niya, bumabanat pa din hanggang sa ngayon di ba? Binabanatan yung mga manyakol na mga politiko ho, mga bossing. At dagdag nga dyan, walang iba mga kababayan, mukhang si Jinggoy din yata no? Mamaya pag-uusapan natin yan. Yan ang ating Pangulo. Kailangan po ng saktong oras at tamang preparasyon, hindi bara-bara. Hindi yung wala lang, basta lang magawa, basta lang makapagpasikat. Kailangan ligtas lahat ang bawat kilos ho, mga bossing. Yan si Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na po, mga kababayan, doon sa mga magnanakaw sa ating bayan. Tingnan nyo ginagawa ng pamahalaan ho ngayon, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Sinisigurado na kapag sila ay nagsampa ng kaso, etong mga maooblo, etong mapapasok sa mga kulungan ay wala nang labasan. Hindi ho bara-bara. No? Kailangan smooth, mga bossing. Kompletos rekados, kompletos ebidensya. At saka ho, mga boss, kahit ho busy-busy ang ating Pangulo, lalong-lalo na po pagsugpo sa kriminalidad at pagsugpo po sa mga magnanakaw sa gobyerno, hindi pa din po nakakalimutan yung mga pabahay program niya na ipinangako sa bawat Pilipino. Yung anak na si Sandro Marcos, ayun, kung ano yung mga ipinangako ni Marcoleta, siyang tumutupad. Di ho ba? Tapos sasabihin ng mga DDS, naku, ang Pangulo natin wala namang ginawa. Hindi naman iniisip yung ating mga kababayan doon sa gitnang silangan. Hindi ho. Lahat ho yan, mga bossing. Nasa loob o nasa labas ka ng bansa, mga kababayan, nasa isip ka ng Pangulo. Hindi. Kumbaga, in general, lahat tayo nasa isip ng Pangulo bilang mga Pilipino ho, mga bossing. Okay, sandali, nag-message yung misis ko Naku, walang music na mamaya na. Di ba? Okay mo, mga bossing, isiningit ko lang yan. Ayoko nung nakakakita tayo ng mga balita at mga kung ano-ano tapos fake news na hindi inaasikaso ng ating Pangulo at walang pakialam ang ating Pangulo doon sa mga kababayan nating mga nakatira doon sa gitnang silangan at mga OFW na nasa gitnang silangan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Mark, maki-shoutout naman kay auntie ko. Happy birthday po kay Ma'am Linda Inot. Birthday niyo po ngayon. Nako, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. At ang pagbati na po na yan ay nanggaling po kay Ma'am Neng Gigi at sa buong Mark Ramos family, mga boss. Okay? So ngayon, umpisahan na natin. No? Mukhang, grabe. Ewan ko ba kung bakit ganito yung mga politiko natin. Jinggoy Estrada. Si Jinggoy dumagdag pa. Nung isang araw, kahapon Nung isang araw, mga bossing, sino lang?
si ano lang, itong si Suntay lang. Di ba? Si Suntay at Ann Curtis ho, mga boss chief amo, sir. Yun, medyo uminit na po no? Hindi pa yata nadala si Boss Jinggoy Estrada, mga kababayan, ano? Biglang may mga paghirit pa. Ewan ko kung bakit ganito, itong mga ito. Yung mga inappropriate na mga tanong, hindi yata nila alam na inappropriate yun doon sa Senado. Although pagbibiro lang po, pero parang hindi naman po dapat at nararapat. Sabi dito, mga bossing, do you have a Filipino boyfriend? Hindi. Yan po kasi, mga kababayan, ay yung tanong niya doon sa isang gilas, mga bossing, no? Sabi dito ng News 5, do you have a Filipino boyfriend? Yan ang tanong ni Senator Jinggoy Estrada. Binatikos ng netizen si Jinggoy Estrada matapos tanungin ang Gilas Pilipinas women prospect na si Elizabeth Jeanette Mins kung mayroon siyang kasintahang Pinoy at imungkahi na mag-apply si Senator Kiko Pangilinan. Anak ng toko naman talaga, oh. Sabi ni Alonly TV, babaero yan, si Mandarambong. Yun ang akala mo. Yun ang akala nyo. Di ba? Hindi. Ayoko na lang mag-say. Ayoko na lang magsalita ho, mga kababayan. Base doon sa mga nakita nating mga news at mga kumalat na mga issue, no? Nung nakaraang taon dito kay Boss Jinggoy, ayoko na lang pong mag-say. Pero, ito po, sports ang pinag-uusapan at maayos yung pag-uusap. Tapos biglang babanat, baka pwedeng mag-apply, no? Baka pwedeng mag-apply si Kiko Pangilinan na alam niya naman na may asawa. Minsan ho yung mga natin, mga senador ho natin, mga kababayan, mga congressman, mema na lang po eh. May masabi, may maiepal. Yung tipong wala lang. Para maging lang, para masabi lang nakasali ako sa usapan. Sinabi ito ng senador sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa naturalization ni Mins. Not yet po. Sabi, wala pa daw Filipino boyfriend. Pero bakit ganun yung mga nila, no? Maybe Senator Pangilinan might wants to apply. Sorry kay Sharon. Boss, yung mga example ninyo, kayo. No? Kayo, sila ho, mga kababayan, yung mga kampon ni dating Pangulong Duterte, parang normal na lang po sa kanila yung mga ganitong pag-uugali. Nasa alaula na talaga ang Senado at Kongreso. Eto po, mga boss, tingnan nyo. Sabi, kaibigan ko ho yan.